Noong nakarang taon, mahigit 4,000 aksidente sa motorsiklo sa buong bansa ang naitala. Hindi pa nangangalahati ang taong 2010, umabot na sa lagpas 1,000 ang naitalang aksidente sa motorsiklo ayon sa Highway Patrol Group ng PNP. Isa sa mga ito, nakunan ng rescue. James Marquez, EMTB, Ugong Special Rescue Unit. Dito sa Ugong, nasa 2 years na akong EMT. Kasi before, fire volunteer ako. Fire OIC ng Pasig Fire Rescue Volunteer. And then, parang masyado nang dumarami yung mga fire volunteer. So, nag-ship ako ng medical dahil nga medyo konti yung population namin. Saka mas maraming responde rin ng medical. Center, SPC3, positive, 63, westbound IPI. Responding na kami. Likewise, pa-backup ng isang ambulance. Bali tumawag yung command center ng Pasig. Doon na to sa amin sa radyo na kailangan daw ng ambulance assistance. Meron daw nag-slide na motor. Yung pagka-receive namin ng tawag, agad kami responded. Sir, pa-advisean yung ambulance to, pa-sunod na lang doon. Dalawa lang kasi kami rito. Pagdating naman namin doon, nandun na yung mga Blue Boys na traffic enforcer ng Pasig. So, na-secure nila, tapos na-maintain nila yung stable yung pasyente na hindi kumilos-kilos. Kasi minsan yung pagkilos-kilos ng pasyente, lalo't may mga fracture, mas lalong madadagdagan yung injury niya. Ano masakit, sir? Ha? Hindi kayo makahinga. Tanggalin na natin yung bag nyo, sir. Sige, yung muna. Helmet muna. Pag u-turn na yung lupang nakatambok, doon siya nadulas Tapos bumalik doon siya. Buti nga may helmet na suot Kung wala puto ka ulo. Yung mga mixer na tumataan siya, nagpapaksakan yung mga semento, hindi na nila nililinis. Kaya kailangan dyan, i-report din niya. Alam niyo po ano nangyari, sir? Naalala kayo? Ha? Nahilo kayo? 1, 2, 3, roll. Sige. Okay, adjust. Hindi ko na siya ginalaw kasi talagang hindi niya daw kaya Para maigalaw yung katawan niya. Maugagad ako ng ambulance sa Ugong. Okay naman, magpunta naman agad ang ambulance. Kino-complain lang niya yung difficulty of breathing, tsaka yung chest pain. Tapos medyo may sumasakit daw sa lower extremities niya. Nilagyan ng cervical collar, tapos pinakage sa spine board para mas stable siya habang nasa transport. Bali yung cervical collar, protection niya sa neck, just in case kung may possible spinal injury siya. So maprotektahan yung spine niya. Naririnig mo ko? Ha? Naririnig mo ko? Nahihilo ka pa ba? Ayaw niyo magsalita? Ha? Anong masakit? Yes.
sir, may masakit sa tiyan. Wala, dito lang. I-maintain lang yung yung consciousness niya. From time to time, kausap. Tapos, check yung mga sinasabi niyang pain kung nalelesen ba or nadadagdagan yung mga pain. Bali nung iniwan namin sa ron, physical check pa lang din yung ginawa pero magkakandak yata ng x-ray at saka ng ECG yata para ma-check. Mag-iingat sa daan, lalo ganyang medyo madulas ang karsada. So, wag na siguro magmatulin. Ganun sigurong i-slide sa motor, pinaka-the best, wag na kayong humiwalay sa motor nyo. Yung minsan iba iniisip tatalon sa motor, maaaring mas malala ang maging injury pagka humiwalay sa motor. So pabayaan lang na bumalibag yung motor. Tumangging magpa-interview ang biktima pero napag-alaman ng rescue na isa siyang foreman sa isang pribadong kumpanya. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang kanyang hita at namamaga pa rin ang kanyang paa. Isa pang pagresponde sa aksidente sa motorsiklo ang nadokumento ng rescue. Ang biktima humampas sa windshield ng kotse. Yung dispatcher natin sa May City, tinawag sa atin na meron daw vehicular accident. So involved isang kotse saka isang motorcycle. C3 MR1. Exact location sa may Paseo Corner, Makati Ave. Ayan, inform ang dyan pa. Ma'am, pa-advise na lang po yung natin, 41 sa non-positive dun. Huwag na lang pong pagalaw. Great. I'm Alvin Araso from Makati Rescue. So, are you alright? Yeah, no, I'm fine. Oh, okay. I'm fine. This Alright. big guy outside checked us. We were rolling. There's nothing hurting in your body? No. Okay. No, I'm fine. Fine. Isang foreign national hindi niya sinabi kung anong country siya galing. Laro ko kung yung driver ba nung time na nagkaroon ng cause ng accident, naka-seatbelt ba siya. So, may possibility kasi na yung whiplash effect na pagbalik ng ulo dun sa headrest, ang inaano ko naman, yung neck naman nung driver. So, pwedeng humampas yung mukha niya sa steering wheel or sa manibela. Pero dun sa interview ko dun sa pasyente, naka-seatbelt naman daw siya. Ni-remove niya na lang. In-assess ng kasama kong rescuer din, na ang common injuries niya, may abrasion sa lower extremities o sa paa, sa legs. Okay naman yung vital signs, nakakausap naman siya, hindi siya nawalan ng malay. Meron siya abrasion sa left and right. Walang masakit sa bewang mo. Wala pong ito, masakit. Are you sure, ma'am? You're not hurt? Are you all right, ma'am? Yes, Sorry. I'm fine. I'm fine. No, Okay, I'm ma'am. fine. Worry Okay. about him, not me. Okay. You know what day today, ma'am? Huh? Do you know I what? don't know what day it is today. It's Friday. It's Friday. Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am. Tinest ko pa kung yung mental state niya or mental status niya is okay. Silly yung question ko, pero para sa akin, napaka-positive na sasagutin niya yung tamang answer dun sa question ko. So, eventually, normal yung pasyente, conscious, alert, and oriented naman siya.
pagkakamali ni Miss Hughes na nag-left turn siya na which is hindi pa dapat. Hinintay niya yung mag-green, yung left arrow turn para before siya mag-turn left. Yun ang pagkakamali niya, kaya nangyari insidente. Yung sa kaso naman, supposedly ang kaso dapat is reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury. Hindi na natin final sa piskalya o sa korte kasi nagkaroon sila ng aregluhan. Kung meron kayo nakuhanan na aktual na rescue operation o video na nagpapakita po ng kabayanihan, maaari nyo itong i-upload sa www.uscoop.tv. Para po sa inyong mga komento, maaari nyo itong ipadala sa aming email address rescue@gmanetwork.com o sa aming ring Facebook account na Rescue GMA.